President Bongbong Marcos flies to quake-hit General Santos City in Mindanao, inspecting damaged hospitals, schools, and aid operations after the deadly magnitude 7.8 tremor. The Senate, meanwhile, has been shaken by security fears. But Senate President Pro Tempore Win Gatchalian says there is no lockdown, only heightened security as the chamber stays on work-from-home mode. And aside from the earthquake, government is also dealing with political firestorms. Former Senator Antonio Trillanes IV joins us live to weigh in on the latest developments. Good evening, you're watching Political Beat. I'm Lourdes De Vera. President Bongbong Marcos visited General Santos City as it grapples with reels from the massive damage left by the magnitude 7.8 earthquake. The situation remains tense, with rescue operations still ongoing and continuing aftershocks rattling the city, and many families still waiting for assistance. For the details, we have our mobile journalist Daniel Dayo joining us live from General Santos City. Daniel, what did the President see on the ground? Yes, Lord, bumisita nga dito si PBBM sa Oval City ng General Santos City para i-inspect yung ayuda na nangyari. Kasama niya si DSWD Secretary Rex Gatchalian kanina lang, at ang pinaka-main function niya dito or pinaka-ayuda niya dito is yung ayuda distribution nga. So ang kinamusta niya yung mga kapatid natin at yung process ng bigayan. Pero apart from that, meron ding hot kitchen meals dito na tiningnan niya kung paano yung proseso. So that was around the 12 p.m. Lord. Pero actually very brief lang yung visit niya dito kasi marami rin siyang binivisit na stations or yung structural assessments nga. I think that was around 15 minutes. And apart from that, ay binigyan din niya ng pondo yung General Santos City Mayor para nga daw sa structural or retrofitting ng building dahil nasira daw ito, Lord. Pero yung ayuda nga dito is a part of IX program ng DSWD. At kung makikita mo sa akin likuran na medyo madilim na lang kasi ngayon, pero kanina ay nangyari ito at para nga ito sa mga displaced workers. So ito nga yung mga empleyado na apektado ng mga gumuhong buildings kasi yung kanilang trabaho ay nandun mismo. So Lord, ito ay nagsimula kaninang 7 a.m. at kakatapos lang actually 1 hour ago. So it took them at least 12 hours. So medyo matagal din, at ang pinaka-target dito kasi is mabigyan ng 5,000 pesos yung 5,000 individuals or employers. So apart from that, Lord, nag-ikot-ikot din ako at meron silang malaking tent dito at nakalagay dito yung family food packs na tinatawag. So tinanong ko yung DSWD officials kung ilan ba yung provided. So meron silang 15,000. So kung tatanungin mo ko, Lord, kung ano ba yung laman ng boxes na ito, ay meron itong 6 kilong bigas, 4 na tuna cans, 2 sardines cans, 2 4 corned beefs, 5 coffee sachets at 5 chocomalt sachets. Pero ayun nga, Lord, alam mo kasi yung mga tao dito hindi naman daw nila in-expect na magkakaroon ng calamity or ng lindol nga, so hindi sila nakapag-imbak ng mga pagkain. So isa yun sa mga necessity talaga na hinahanap nila. Kaya nga kanina, kung tatanungin mo ako sa mga challenges, nako, isa yung init ng panahon. Sinasabi nila sa akin sana daw nag-provide ng water. Pero yung pinaka-main challenges talaga dito is yung truck, yung lalagyan ng truck or ng mga family food plan or food pack. Kasi kanina ay nagkaroon ng konting komosyon or nagkagulo dahil nagunahan na yung mga tao. Pero to add from that, Lord, for your information, yung mga tao din na yun yung mga pumila para sa cash aid nga. Pero naguluhan din yung DSWD officials kung bakit nagkakagulo yung mga tao dito. Ang sabi naman nila ay lahat naman daw mabibigyan. So kanina nga nakisiksik din ako doon, tinitingnan ko kung ano yung nangyayari at medyo may tulakan na nangyari at may katabi pa nga akong lola. Sabi ko, Lola, medyo gumilid po muna tayo kasi medyo nagtutulakan na. At iyon nga ang nangyari. Ang sabi ng pinaka-DSWD officials ay isinara muna yung pinaka-truck at hinold muna yung operation. So I think mga nabigyan lang dito is sa mga around 100 people kasi medyo madami pa nga yung
family food pack dito. Pero apart from that, Lord, meron din silang hygiene kit na hindi rin naman na i-distribute dahil nagkagulo na nga. Pero yung laman nun, Lord, is yung mga toothpaste, basic necessities lang, mga comb, tabo, kasama na rin dyan. Ito naman daw ay para naman daw sa mga talagang nawalan ng necessities or access for necessities. So Lord, kung tatanungin mo ko, ano ba yung reaksyon ng mga tao dito? Kasya ba yung 5,000? Well, sabi nila, grateful na daw sila kasi napakahalaga ngayon ng 5,000 para sa kanila. Pero then again, they don't think na it will last long. So looking forward sila para magkaroon pa ng mas maraming ayuda. Pero iyon na nga sinasabi naman ng DSWD officials natin, kapag naman daw sapat ang budget, which is 25 million daw for today, and then tomorrow magkakaroon din ng 25 million for employees lang to, ay yun ang tinitingnan pa nila kung makakapagbigay sila ng mas marami pang ayuda, Lord. Daniel, is it as simple as throwing money on the problem or distributing cash? Kasi ang isang challenge sa ganyan, may pambili ka nga, saan ka naman bibili? Alam ko marami yatang may isang palengke dyan na bumagsak, ano? At bukod pa dito, let's say, mabigyan mo ng supplies, pangluto, itong mga tao, kasama doon sa kit nila, meron bang tubig para pang saing, pangluto, etc. Meron bang kuryente sa mga lugar na tinitirhan nila? In the first place, pwede ba silang bumalik doon sa mga lugar na yan considering maraming iniwan na mga cracks sa yung pagyanig? Yes, Lord. Alam mo, what's interesting is marami sa mga kapatid natin yung pinili na bumalik sa bahay nila kahit pa may mga crack. Actually, marami tayong na-interview na sabi nila natanggal or bumigay daw yung pader ng kanilang bahay. Pero still, they still went there. Ang pinaka sinasabi lang nila is they feel safe naman daw kahit papano. Pero may mga kapatid din naman tayo na sinabi nila or nakita mismo natin na nag-evacuate outside. So ito ang isang family nga na na-interview ko is actually boarding house yung kanila, and medyo mahirap pumasok and lumabas doon. So yung pinaka naging option nila is magkaroon ng tent and solar. So yun nga, yung sinasabi mo kanina, kung may kuryente ba, nung mga nakaraang araw kahapon wala, pero now meron na ring kuryente, pero still in the process pa yan, minsan namamatay, minsan meron. Pero katulad nga ng signal, minsan hirap din kami mag-live dito dahil bumabagsak, pero bumabalik din yung signal. And then to answer your question, when it comes to food and the water security, isa din yon sa mga pinaka-concerns ng mga kapatid natin kasi nga medyo nagkakaroon din ng water shortage dito, and kahapon lang ay namahagi ang CDRRMO ng General Santos City para magpamigay ng mga tubig. Pero iyon nga, nagkakaroon pa rin ng shortage, and iyon din yung inaasahan ng mga kapatid natin na mas magkaroon pa ng maraming ayuda, Lord. Okay, ano ba ang mga logistical challenges sa ganyan, Daniel? Kasi medyo mortal sin yata yung ang dami mong mga hindi pa rin napapamigay sa isang sitwasyon na marami nangangailangan yan. Medyo SOP na dapat yan kasi taon-taon naman nagkakaganyan. May mga nililindol sa Cebu at may mga binabagyo din, At nakikita natin madalas yung eksena, nagkakaroon ng gulo sa mga pila. Ito ba ay kaninong issue? Ito bakit wala bang kumbaga systematic na paglilista ng mga pangalan? Di ba dapat, ano ba yan, per barangay ba yan dapat? Or kasi merong isang ahensya na walang kaalam-alam doon sa listahan ng mga pangalan ng mga nasa lokalidad? Okay, to answer your question, Lord, yung nangyari kasi kaninang distribution is a part ng mga employees. So ang mga nag-submit ng pangalan dito is yung private companies, and then LGU, and then binigay sa DSWD. So kanina nga, meron din, ikwento ko na lang din, merong nagsisik ng cash aid pero hindi pa napagbigyan dahil nga siya kasi ay may-ari ng business. So ang sabi dito, ang pinaka-priority natin is yung employee, sabi nga ng DSWD officials. Pero going back dun sa, yun nga, yung mga nagtatambak-tambak na
yung ipapamigay. Inask natin ng CDRRMO dyan. And then isa pa sa pinaka nire-reason sila dyan is yung signal dito. Medyo hirap daw talaga yung communications. So kahapon nauna yung tubig, wala pang dumadating na pagkain, and tentative pa daw kung kailan daw dadating yung ipapamahaging pagkain. So isa sa reasons dyan is yung signal nga, dahil madalas nawawala ng signal dito, madalas walang wifi, Lord. Nako. Alright. So, nung nag-inspect ba yung Pangulo kanina dyan ng distribution ng mga aids, hindi niya nakitaan ng problema? Yes, Lord. Kanina kasi dumating dito si PBBM nang hindi pa nagsa-start yung distribution ng family food packs. Kasi yung nauna, Lord, is for your pinaka-registration is kailangan muna mag-sign ng kanilang pangalan and then pipila for verification. So yun ang naabutan ni PBBM. So far, naka-organize kanina, nakaupo yung mga tao, and then dumating siya, and then inaabangan lang siya. And then right after that, tsaka nagkaroon ng pagkakagulo ng pumwesto na dito sa mismo nga tinatayuan ko, yung truck container na may mga family food packs. Doon na talaga nag-line up. And then nung una, okay naman pero nung siguro mainit na kasi, yun nga kino-complain nila, mainit na daw. So siguro nag-uunahan na din. So nung nag-unahan sila, yun na, may tulakan na, and then kailangan nang i-shut down yung container truck nga at mag-announce yung DSWD officials na lahat naman mabibigyan. But for now, kailangan daw munang i-halt dahil hindi na nila ma-hold yung crowd mismo, Lord. Ako, as if naman pwede mo rin i-hold yung gutom ng mga uuhaw ng mga tao. Okay, so numbers, Daniel, do you have updates on the number of fatalities, injured, and those still missing? Yes, Lord. Unfortunately, nadagdagan ng 2 death ang ating death toll dahil kanina lang ay nandun kami sa Kalumpang at nailabas na yung katawan ng isang lalaki na natabunan dun sa isang grocery store. So sabi nga ng officials doon or ng BFP ay na-track ito through yung heart rate niya. May faint heart rate pa daw or faint heartbeat. At itong faint heartbeat na to na-track ng snake camera. So na-track yun 3 a.m. and then nailabas yung katawan nung 7 p.m. dahil isa nga daw sa challenges talaga nila is kailangan maraming debris so kailangan talaga heavy machines yung nandun. So ang tagal ng operations nung nailabas, medyo hindi na nila masabi kung meron pang heartbeat, and may pumunta na lang na doktor to pronounce na ayun nga, dead na nga raw ang bangkay or yung tao na ilabas doon sa building. Pero apart from that, Lord, meron din sa Water Grand, isa itong water resort na yung bata naman mismo yung na ilabas or na retrieve. So wala na ring buhay ito at yung pamilya is very emotional at ayun nga, ayon sa isang interview, medyo hirap pa rin daw talaga silang tanggapin dahil ang bilis ng pangyayari, Lord. Alright, yung kanina hapon, there was 45 ang casualties na, no? Nadagdagan pa ba yun, Daniel? Actually, Lord, dito kasi sa Gensan, ang mga casualties ay pumalo na sa 233. So, depende kasi yan sa city. Pero dito sa General Santos, 233. At yung affected families naman is 1,870, Lord. Alright, explain mo sa amin gaano katindi ang mga aftershocks na nararamdaman dyan sa kinalalagyan mo? Like, at yung frequency nila? Actually, Lord, alam mo, kanina lang 5:14 ay yumanig na naman itong lupa na kinakatayuan natin ng 5.2 magnitude ayon sa PHIVOLCS, no? And apart from that, nung minomonitor natin yung Kalumpang na grocery store, yumanig din mismo. So I was actually getting materials kanina, and then nakapatong ako sa pinaka upuan, and then biglang yumanig, and then that's magnitude 5 also. So I was able to see kung gaano kalala or kung gaano kadelikado yung search and rescue operations kasi gumagalaw talaga yung building. So isa yon sa mga naging challenges nga din ng BFP and ng mga rescuers natin. Pero when it comes to aftershocks, Lord, hindi mo talaga masasabi kung kailan ito yayanig. Katulad ngayon, medyo nandito tayo sa medyo safe na lugar dahil gumagalaw talaga yung lupa every 30 minutes. Kahit magnitude 1 pa yan, we have to always be alert kung ano yung mangyayari, Lord. Pwede mong i-describe sa amin gaano katindi yung pag-alog ng mga aftershocks?
Lord, para siyang tinutulak ng malakas, para kang dinuduyan, tinutulak, pero malakas siya, parang ganito, Lord. Alright. Maraming salamat sa iyong ulat. Reporting live from General Santos City, Daniel Dayaw, our mobile journalist. More stories when Political Beat returns. You're still watching Political Beat. Senate President Pro Tempore Win Gatchalian clarifies that the chamber is not on lockdown but remains under heightened security. For other details, let's talk to our mobile journalist, Merimon Reyes. Merimon, all right, so what security measures are currently being implemented in the Senate? Lord, according to Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian, they are beefing up the security protocols inside and outside the Senate premises. And to note, ang sinasabi ni Senator Gatchalian, mas marami ng OSAA personnel or personnel from the Office of the Sergeant at Arms sa loob lalo ng Senate building at ang ginagawa nila yung pag-iinspeksyon. Though yung specific details hindi talaga sinabi, pero bawat sulok ng Senate premises ay sinisilip nila just to ensure na hindi mangyayari or hindi magkakaroon ng sinasabing pangyayari na tong security threats. Kasi yun pa nga sabi pa ni Senator Gatchalian, may intel pa nga daw na there's a possibility na armed men yung pwedeng magdulot ng gulo. Kaya for now and then tomorrow o kaya naman kung hanggang kailan nila kakailanganin na makikita, work from home muna ang setup ng mga empleyado sa Senado. Pwera na lamang daw yung necessarily na kailangan personal na pupunta sa Senate premises. Kaya ang nangyayari kanina, yung mga gustong pumasok ng Senate building, mahigpit nilang ini-inspeksyon. Kumbaga yung checkpoint nila, tinitignan nila kung kailangan ba talagang pumunta or if hindi, kailangan ng coordination daw na malinaw para masiguro na hindi daw basta-basta makakapasok ang tao sa loob ng Senate. It's for everyone's safety. And ang sabi na ni Senator Gatchalian, kahit anong threat pa man daw yan, sineseryoso raw nila ito and they are taking serious precautions para hindi mangyari itong threat. Lord. From our conversation last night, nadagdagan na ba ng detalye ang mga ulat? Meron bang specifics kung kanino nang gagaling itong mga threats na ito? Or which specific group or individuals behind this alleged threat? Lord, ang nasabi ni Senator Gatchalian, ayon daw sa NBI, there's this possibility, so hindi pa direct, pero there's this possibility na may connection itong security threat sa 18 individual alleged bagmen ng flood control kickbacks. Pero ang ginagawa nila ngayon is inatasan niya ang OSAA to do cross-checking, verification, and validation kasama ang PNP, ang NICA, yung National Intelligence Coordinating Agency, yung intel mula sa AFP para raw matignan ito. And pero walang again binabanggit na naman in specific eh. Pero ang inaabangan talaga, ang binabadya nila dito talaga is it could happen at any given moment or at any given time and anyone could initiate itong gulo na to. Kaya nga ang isa pang inaantabayanan by June 12, since may reports nga rin daw na pwede magkaroon ng pang-aatake raw sa gobyerno, sa palasyo, sa Malacanang, hindi nila tinatanggal sa usapan yung necessary precautions naman para sa Senado. Pero yung kahabaan kasi ng Diokno Boulevard, sa mga lumipas na linggo, nandun naman na yung pulisya, pero wala pa naman daw orders so far na paalisin yung mga nagrarally. Pero for now, wala namang iba pang details na sinasabi si Senator Gatchalian. Lord. Alright, medyo specific pero at the same time vague pa rin yung sagot nila, no, Merimon. Pero okay, aside from the standees kagabi na pinakita mo, nadagdagan ba ang mga grupo o yung mga bilang ng mga tao na nagko-congregate diyan sa labas ng Senate complex? So far sila-sila pa rin eh, yung mga nakikita natin. And usually kasi iba sa mga to rider, yung iba bumabalik, umaalis muna, babalik. May nakita rin tayo sa mga lumipas na araw, parang may mga bagong dumadating na dumadayo pa raw sila. We even saw someone na ang suot ay parang
pang ninja, pero nanggaling pa raw siya ng Mindanao area, dumayo lang din daw siya doon, and he will be staying there for the meantime. Pero on the other hand, ang sinisiguro naman ni Senator Gatchalian ngayon, while they are also beefing up yung security measures, ini-ensure niya naman na yung operations ng Senado, especially para sa welfare ng mga empleyado nito, ay tuloy-tuloy na. But then again, ang pinaka-binibigyan nilang kahalagahan ngayon yung cross-validation, yung compilation ng ebidensya sa ginagawa nilang investigasyon. Let's listen into a part of Senator Gatchalian's statement. Yes, sir. Eating bodyguards. Yes, sir. Um, Itin mo. Actually, yun ang, according to the NBI, it might be connected to them. So that's why, out of abundance of caution, we have yung work from home and heightened security measures. Okay, speaking of Senate President Pro Tempore Win Gatchalian. Okay, tatalon ako sa ibang topic, ano? Meron na ba siyang sagot doon sa pinopropose na mga issues? Pag-usapan daw nila, sit down with Senator Alan Peter Cayetano. Ang sabi dyan ni Senator Gatchalian, bukas naman daw yung kanyang pinto sa lahat ng mga kapwa niya senador, even from the minority bloc, dahil mga kaibigan niya rin naman daw ito, at bukas din yung kanyang puso sa kahit na anong conversation. Pero yung signature sharing na sinasuggest si Senator Cayetano, nireject na ito ni Senator Gatchalian at nilinaw niya kanina doon sa virtual press conference na iisa lang daw ang Senado ng Pilipinas, and that is the Senate of the Philippines. And kinikilala na rin yung kasulukuyang liderato ng Palasyo, ng House of Representatives, ng Civil Service Commission, and nakipag-usap na rin siya sa mga empleyado ng Senado at malinaw naman na raw yung kanilang direksyon so far. And according din kay Senator Gatchalian, si designated secretary ni Cayetano na si Secretary Jose Luis Montales ay makikipagkita na kay Secretary Ray Bantug, si Sec Bantug yung sa Gatchalian leadership, and magkakaroon na ng transition period. Kumbaga, i-endorse na raw yung mga dokumento, yung opisina, and whatnot. So far, yun yung nakikita natin ngayon. Kaya ang ina-assure kanina ni Senator Gatchalian, tuloy-tuloy na yung operasyon ng Senado. Adding to that is yung transfer ng authority or yung pagpipirma sa incentives, sa sahod, sa iba pang disbursements o kaya naman iba pang mga dokumento may kinalaman sa mga empleyado, fully transferred na raw ito kay Senator Gatchalian. So, wala na raw problema sa weekly na pasahod sa mga empleyado, maging yung promotion ng employees kasi may pinirmahan na rin daw siya for the promotion of 8 Senate employees. Kaya nakikita na ngayon ni Senator Gatchalian, from this point, moving to the impeachment trial, hopefully, magtuloy-tuloy na nga raw yung operasyon. Pero he's still asking for the cooperation of every senator out there. Lord. Okay, hanggaan kailan magtatagal itong work from home arrangement for Senate employees? Ang sabi ni Senator Gatchalian, they're taking it day by day. So far, yung huling memo niya kasi is until tomorrow ang work from home setup. Friday, holiday, and then they have Saturday and Sunday to still consider kung hanggang saan aabot yung necessity na maging work from home muna o iwasan muna yung pagtungtong sa Senate premises. So we'll be waiting muna sa ibang magiging abiso ni Senator Gatchalian. It's also well encouraging his fellow senators to do the same, na i-prioritize daw muna ang safety ng lahat ng tao. Alright, so does that mean wala munang mga, of course hindi pwedeng gamitin yung term na mga hearings or investigations, ano? Pero mga meetings, okay, sa mga komite, at meron daw warning ang isang senador na the next time itong so-called 18 bagmen ay tumutol, pag pinatawag, ipapa-aresto daw sila. Actually, Lord, ang natanong ko regarding dyan ay yung question natin itong isang araw, kung mako-consider ba itong force majeure, kung maapektuhan na ba nito yung ibang operations, yung legislative side or function ng Senado. Sabi dyan ni Senator Gatchalian, again, they're taking it day by day. So far, wala pa naman daw naka-schedule na committee hearings, wala pa rin naman daw yung session. Yung special session, wala pa
pa rin naman daw so far nakikitang schedule or araw kung next week ba 'to or hindi. So wala pa tayong bagong info regarding that. So as much as possible ngayon ang pina-prioritize muna raw talaga nila yung safety ng lahat ng tao. Pagdating sa since nabanggit nga na there's this possibility na may koneksyon dito sa 18 individual, yung security threat, titingnan muna raw nila. Nakadepende pa rin kasi ito sa direksyon ng Blue Ribbon Committee, which is Tuloy lang. currently being chaired by Tuloy lang, Senator tuloy. Erwin Tulfo. And for now, ang inuuna muna nila, taking precedence, is yung pagbibigay nila ng tulong or assistance sa mga naging biktima nga nitong malakas na lindol sa Mindanao. Kaya we're gonna be awaiting sa magiging move nila by the next week. Kasi ang nasabi rin ni Senator Gatchalian, members from the new majority bloc will be flying to Mindanao by tomorrow para makapagpadala na rin ng tulong sa mga nangangailangan. Adding to that din, yung supplementary budget, inaaral din daw nila, hinihintay lang din nila yung costs kung ano yung kung magkano ba yung kakailanganin at kung kakayanin ba yan ng sumusobrang budget para sa recovery ng mga apektado sa Mindanao. Lord. Alright. On that note, maraming salamat sa iyong ulat ang ating mobile journalist sa Senado, Merrimon Reyes. Thank you, Merrimon. Alright, Political Beat will be back after this break. And you're still watching Political Beat. The political turmoil in the Senate shows no signs of easing. And after being included in the testimony made by the so-called Maleta Boys, former Senator Sonny Trillanes is now preparing new legal action against the former bagman. Let's get his thoughts on that and more as he joins us live in the studio. Magandang gabi, former Senator Trillanes. Thank you po sa oras po ninyo, sir. Magandang gabi, Lord. Alright. So, specific actions that you're taking again against these bagmen. At para sa iyo, ano tawag dapat sa kanila? Ang sinasabi nila is 18 ex-bodyguards, di ba? Pero ano ito kasi may mga destabilization component na Talagang, I don't know kung anong appropriate term sa kanila. Nakita nyo, yung mga handlers sila kung saan sila pinaparata Hindi yan natural sa sa whistleblowers. Ako naintindihan ko sila, pinipilit ko intindihin sila Kasi kapit sa patalim, nawala ng trabaho. Pero ito ngayon, may nanamantala, nung ganong vulnerability. Alam nyo, kahit pagka inuferan ka ng ganong kalaki, magkano yung sinabi ni NBI Director, kahit na anong ipasabi mo dyan, sasabihin nila Wala pa nga 1 million yung iba. I think yung iba parang wala pang 500,000, Senator. Pero yun nga, makikita mo yung sabi ng iba yung desperation daw sa ganong klaseng amount. Sa tingin nyo ba, yung mga pa-press conference po nila nakakagain ng traction sa believability sa publiko? Ganito, I'm sure yung mga Duterte gusto silang paniwalaan kasi it favors or it falls into their narrative. Pero syempre yung mga anti-Duterte, hindi paniniwalaan yun. Yung mga moderates, nasira sila doon kasi bawat appearance sila, iba yung version. Di ba? Kaya nga, ito ngayon, magpa-file ulit ako ng kaso kasi alam nilang hindi totoo yan. Alam nilang hindi totoo yan, kaya kailangan magtanda Hindi pwedeng hayaan na lang. Kita mo yung ginawa nilang latest. Como si Senator Loren, ikakampi na nila, tinanggal. Pero si Senator Cheese na lumipat, nilagay. Kumbaga, absurd na It's comical yung ginagawa. But ano sila? Pwede natin sabihin 18 destabilizers Destabilizers po agad. Yeah. May binanggit din po si Senator Ping Lacson na may mga rumblings na raw sa service. Meron ho ba kayo na pipick up ng mga ganyan? Meron, pero muted pa ito, compared to nung bago kami lumabas, mas mabigat yung yung mga issues noon, tsaka yung
yung grumblings nun, mabigat kasi internal eh. Mababa sweldo, sira-sira yung mga gamit. So, very personal. So, ito, nakikita lang is itong kaguluhan na ginagawa nitong paksyon nila Cayetano. Tapos, itong mga 18, bodyguards na ito, yung iba rito, kabaro nila. Pero, yung iba dito, nag-trainee lang. Yung iba, hindi nga sundalo. May dalawa yatang hindi sundalo at all. Tapos, yung iba nag-awol. Ilang buwan pa lang serbisyo. Then, meron isa pa nga na-assign siya sa UN Peacekeeping Force na habang nandoon siya, binenta niya yung rations. Kaya siya natanggal sa serbisyo. So, ganun yung kalidad nitong mga taong ito. Kaya, and yet they're being projected as heroes. Pero ganito, no? Yung ginawa namin noong 2003, we were living in relative comfort. May career kami, safety ng pamilya, lahat. We went out of our comfort zones para maging whistleblowers. Nilabas namin yung corruption sa sandatahan. Itong mga to, hindi. Nung sumisweldo sila at ginagawa nila yan, siniklaim nila yan, sinasabi nila, kung talagang karumal-dumal yun, dapat doon ka pa lang nag-whistleblower. Di ba? Assuming totoo yan. Tapos, pero ngayon, nandirito ka na, wala ka ng sweldo, tapos by chance, ginagawa nyo ito out of the goodness of your heart. Tapos, meron kayong handler, pinaparada kayo kung saan-saan. Napaka-obvious na staged ito at scripted. At yung nagtatanong sa kanila, mukhang mas alam pa yung dapat ilang sabihin kaysa sa kanila mismo. Yung abogado mismo nagpapaliwanag, saka makakita niya. Baka yung senador pa mismo nagpapaliwanag din. Yun, oo. Kaya nga, kung masubject ito sa cross-examination or yung tactical interrogation, isa-isa mabubutasan. Kaya nga ayaw nila, di ba, nung sinumpin na sila sa NBI, o sabihin yung istorya nyo dito, ayaw ipaharap ni Baligod. Tapos, nung May 6 na naggumawa ng individual affidavit, gustong pambawiin at re-reviewin daw. So talagang, all the signs are there na gawa-gawa nila ito. Pero, Senator, medyo delikado rin po yung unrelated po, pero kung totoo na may rumblings nga daw sa service, sa iba-ibang ranks ng militar, meron maaari mag-exploit ng galit na yon. Pero ibig sabihin ba, Senator, yung mga ilang issue sa pinaglalaban nyo noon, internally, hindi pa rin nasosolve hanggang ngayon? Marami nang nasolve. Unang-una yung corruption within the AFP, yung favoritism sa promotion, tapos yung lumang equipment, lahat yun na-solve na eh. Dabing taas na ng sweldo ng sandatahang lakas, kulang pa rin sa mga pangangailangan, but relatively, dun sa ibang government employees, medyo mataas na yun. O naipasa natin yung AFP Modernization Law, kaya bago na yung mga gamit. Tapos, hindi lang yon, yung na-professionalize na yung ranks. Ngayon, yung promotion system, yung talagang merit-based. So, majority of the basic or grave problems ng AFP noon, na-solve na. Pero at least wala na yung mga butas na mga combat boots. Wala na yun. Ganyan. Wala na yun. So ngayon, ang pinakang magiging source ng mga ganyang mga grievances, matitrace mo pa rin dun sa loyalty nila, personal loyalties. May mga maka-Duterte na mga officers na yun yung mga nagrereklamo. Yun yung nagrereklamo. Nung panahon ninyo at least, merong isang malinaw na target ng inyong discontent. Pero ngayon posibleng, paano ba to? Meron hubang, kung kayo po young officer ngayon, kunyari at sigurado ako may mga ilang grupo pa rin po dyan at hindi po makawala siguro yan. Malinaw ba sa kanila kung sino yung dapat nilang paglaanan, let's say, ng puot nila? Ganito yung difference. Nung panahon namin, Lord, walang
walang social media nun. Yes. So, you need to personally interact para magkaroon kayo ng makapag-organisa kayo. Ngayon, sa social media, they can voice out their opinions, so may mga chat groups. Mas expressive sila. Pero yung kung nakapag-organisa na sila, the same way na yung sa amin, hindi pa naman umabot sa ganun. Doon pa lang sa mga reklamo. So yung mga maka-Duterte, magre-reklamo sila about other things, but basically, maka-Duterte lang sila. Ayaw nila kay President Marcos. But still, despite that, sumusunod pa rin sila sa chain of command. Nagve-ventilate lang. Ngayon yung sinasabi mong maaaring may mag-take advantage ito, yun ang danger dito. So, pagka merong mag-agitate, tapos magkaroon ng political impasse, pwede yon, may window of opportunity. But, it takes a lot, hindi madali magrebelde. Alam nila yan. Pagka dumungaw sila at tumawid sila doon sa linya na yon, makukulong ka na. Sira na yung karir mo. Ngayon, kung hindi ka sigurado, just stay in your lane. Follow the chain of command at you have to assume na yung mga superior, yung AP leadership, ay alam nila yung kanilang ginagawa at alam nila kung ano yung nararapat, which is to follow duly constituted authorities. Pero you can't help it minsan, Senator, pag ang lakas ng influence sa social media, minsan may mga kawani ng kapulisan, kasundulan na sila mismo nagbe-video, nag-Facebook video at nag-express ang kanilang mga sentimento. Pero at least may ventilation sa ganun, hindi siguro noon medyo delikado or maybe it's the other way around. Pero meron ho ba kayong intel na nakuha? Baka lang po, pwede kayo mag-share regarding dito sa threat sa Senado at sa June 12 na posible daw na may mangyayari sa Malacanang. Meron po tayong nahagip na impormasyon na may mga nagpaplano. Basically, ito yung kampo nila Duterte. Tapos may mga kasama sila na iba't ibang mga puwersa. Doon sa hanay ng military, active, wala. Pero doon sa mga retirado, marami. Yun yung mga aktibo. At kung yun lang naman, yung mga retirado lang, Opo. hanggang ganun lang naman yun. Nagbe-ventilate lang sila na. Opo. May mga nagsusubok mag-recruit, pero wala pa silang nare-recruit as far as we know. Na enough to tip the balance. But they will try. Ang aming impormasyon ay naghahanap sila ng political trigger. Last week, gusto nila, in-expect nila yung paglabas daw ng 18 ay magkakos ng outrage para lumabas yung mga tao. So artificial siya eh. Pero dun sa echo chamber nila, sila galit na sila. Akala nila dun sa real world, outside their echo chamber, ganun din yung sentimento. Hindi, di ba? So, medyo nilangaw. Parang napaka-delusional nun, ha, Senator? Oo, yes. Pero yung echo chamber effect kasi nagbabound sa'yo, parang nag-i-intensify yung galit mo. Kala mo marami na kayong galit na galit, parang buong mundo na. Pero yung pala, pag nanawagan kayo, kakaunti lang kayong pupunta. Yung physical. Yeah. May ganun ba sa tingin mo si Senator Alan Cayetano? Delusional? Yung, kumbaga sa echo chamber niya ay sold siya na baka ito'y zeitgeist. Yes, ganun nga mismo. No? Meron siyang false sense of the pulse of the people. Ang pananaw niya, yung lahat ng mga maka-Sara Duterte ay pabor sa ginagawa niya. Hindi niya alam, karamihan ng mga Pilipino are focused on their daily lives. Naghahanap buhay, gano'n. Bihira lang yung babad sa politika dyan. Malaki na yung 20%. All the rest are doing other things. Kaya ito yung echo chamber effect na kayo, yung mga nagko-comment dyan, ang dami, iba may trolls pa, yung troll farms mo. That's the worst thing na mangyari. Kung yung propaganda machine mo, pinapaniwalaan mo na, ganun na mangyari. Malilihis ka ng landas. At itong, so yung sinasabi ko kanina,
They would like to create a political impasse, then magmo-mobilize sila ng mga tao, tapos they're going to hope na may magwi-withdraw ng support sa AFP para install si Sara, patalsikin si President Marcos. Ganon yung template. Similar to what they did nung EDSA DOS. So, yun po. Kung kayo po ba si Senate Pro Tempore Win Gatchalian, hahayaan nyo pa rin ba itong mga ginagawa ng Cayetano Block na nagpe-press conference sila sa social media on their own? Or you have to crack down on it kasi nakakakosya ng lamat? Ganito, no? They're trying to be patient. Kasi dyan sa Senado, I've been there, kahit sa public, talagang grabe na yung differences nyo of opinion, masyado na mainit yung balitaktakan. Pero sa loob, you're one small community. Hindi mo mailiwasan yung personal relationships. So as much as possible, ayaw nila magsunugan ng tulay. Pero yung ginagawa ni Alan, he's destroying the institution already. Pag ginawa nila yan sa loob ng Senado, ano na yan, pwede mo nang out of order yan, pwede mo i-contempt, pwede mong ipa-detain sa Sergeant at Arms. Pwede yon, just to save the institution. Ngayon, yung otoridad, pwede rin kasuhan si Alan yung ginagawa niya ng ano yan, inciting to sedition or sedition na mismo. Because he's trying to disrupt the flow of government operations. So yun ang pwedeng gawin. Or, Senator, sinasabi rin po nila na kayo pala mismo nagsabi, no, na itong si Senator Cayetano ay in denial pa at sa stages of grief, denial ang pinakaunang step. Yeah. At may mga statements din kayo sinabi dati na mag-ingat kayo dyan kay Alan Cayetano kasi na ang warning na yun mismo ang nagsabi sa'yo. Then, kamo noon, ay si Senator Legarda, nung ikaw ay neophyte senator pa lamang noon. Mag-ingat ka dyan kasi medyo unpredictable ang loyalties, shifting loyalties. Ngayon ba ay yung kanyang faith, yung kanyang loyalty doon sa pamilya Duterte, ito na yata yung masasabi natin na medyo pinakamatagal-tagal na pag-anib niya? O posible rin mag-crack yan once things shift? One thing we can be sure of, Alan Cayetano is loyal to his self-interest. Okay? Yan yun. Pag tinignan mo yung history niyan, lahat ng mga patron niyan sinuwag niya. Yes. Okay. Dati sila Mike Arroyo. Ninong pa niya. Tito Mike. Ganun pa yan. Tinutulungan sa kampanya. Talagang inaalagaan. But when it was convenient for him to stab Mike Arroyo in the back, he did without hesitation. Tapos sinakyan niya yun paging senador niya. Ginawa na rin niya yun doon sa iba't ibang patron. Then, finally, ito nga kay Duterte, no? Nung mismong siya, nung matatanggalan siya sa pwesto sa House, sinabihan na siya mismo ni Digong na bitawan niya. Ayaw pa rin niya. Mag-let go pa rin siya. So, when it comes to the power play, the power game, nawawala sa sarili yan, gibaon yun, ang yun yan. Kaya yan convenience. Di ba nakita mo lang, the other day, pinakita nila, he was talking to the First Lady. Di ba? I can imagine yung conversation na yan. At yung may mga feelers siya na sa Malacanang na kahit tanggapin lang daw siya, basta kahit mag-convict siya sa impeachment, kumbaga pinapangako niya lahat para lang manatili, payagan siya manatili sa pwesto. So, yung stages of grief, di ba? Una, denial siya. Denial. Then, di ba, nagagalit siya. Nakipagbunuan siya. Anger? Oo. Then, nagbabargain na siya. Bargaining. Kasi sabi niya, ganito gawin. Kahit paras kami pumirma. So, next nito yung Depression na. Then finally, acceptance. So, eventually, he will get there. Kasi wala nang sumusunod sa kanya. Even sa website ng Senado, hindi na siya Senate President. Doon pa lang, indication na yon. Indication na. Tapos, ang pumipirma ng mga cheque ng sweldo ng mga empleyado doon,
si Senator win na. Di, wala na yan. So eventually, etong gulong to huhupa na rin. If only, alam ko, dapat independent ang mga institutions, but if only Malacanang plays its cards right, or knows how to wield, yung mga kaya nilang gawin, huhupa. I believe at this point, yung Malacanang is waiting for what will happen within the next few days. Kapag nag-fizzle out ko ano man yung plano nila, tapos next week, back to normal, yun na yun. Wala na silang pwedeng gawing gimmick pa. Kung binubuhos na nila lahat eh. And remember, all of these things, aside dun sa desire ni Cayetano to hold on to power, they want to prevent yung impeachment. Matuloy. Ayaw rin nilang matuloy yung makulong ito si Marcoleta. Marcoleta. O, tapos yung ibang ano. So kumbaga talagang ano na to eh. Alanganin talaga. All out na sila and all in na yung taya dito. Meron ka bang kapangamba, Senator, na hindi pa rin mawawala ng tricks itong Cayetano Black na maderail itong paparating na trial? Alam nyo, ako talagang matagal ko na sinubaybayan yan si Alan. You want to predict, ano? You would like to believe na mapipredict mo siya. Pero hindi, very creative yan. Very creative yan kung power game ang pinag-uusapan. Marami yan estilo na hindi mo maisip. Ngayon ko lang nalalaman, kahit pala nung sa Taguig nasa Taguig siya, pinakandado niya yung konseho doon. Na ginawa rin niya na itong sa house, tapos ito ngayong gimmick, may mga barilan pa eh. Kumbaga, ano na eh. It's not beyond him, sabi mo. It's not beyond him. So, Kaya niya gawin yun. Kaya niya gawin, tsaka hindi mo maiisip. Kasi tayo, ang maisip mo lang yung parang may natural guardrails ka eh. Sa kanya walang guardrails. Walang guardrails at yung kanya pagiging madasalin, di ba, nagulat ka doon? Kasi nung nag-iinkwentro kayo na hindi pa siya ganun, di ba? Hindi. Ito yan. Kung first time mo siya mamimit, madi-disarm ka kasi nga Charming. malumanay, magsalita, tapos pag nagdadasal, umipikit, pagkakakain kayo, hawak pa kayo ng kamay, lumuluhod sa ano. Alam nyo naman tayo, alam natin kasi hindi naman tayo mga santo. Kaya pag kami nakita kang mga taong madasalin o mga Diyos, parang medyo believe tayo sa kanila eh, di ba? Pero ito, ginagamit niya yon. Kasi alam niya that it disarms people. Pero wala yun sa kanya. Yet, kung bibilangin, sino ang mas maraming naka-inkwentro ng mga kapwa-senador sa inyong dalawa? Of course, nag-inkwentro rin kayo nun. Pero, mabibilang ba at magmamatch ba o mas marami pa rin yung sa kanya? Palagay ko, hindi sa mas marami kung hindi yung interest. Sa akin, pag kami na-enkwentro ako na isang senador, dahil alam ko yung pinaglalaban ko. Nakatinding ako supposed to be kung ano yung tama, kung ano yung pinaglalaban. Sa kanya, palagi siya nakatindig dun sa self-interest niya. Pero, ipapakete niya yan ng Bible verses, o kaya yung mga legal jargon, o kung ano mga pangbola. Kaya hindi mo makita yung self-interest na on his face. Kasi nga, nakatago, nakabalot. Alright. So, gaano kayo, shift naman po ako ng topic, Senator, as they call you, Sentry. You are for a tambalang Risa Ontiveros at Erwin, tama ba? Erwin Tulfo? Apo. Ang layunin ko po sana ay magsanib puwersa yung administrasyon at itong middle forces. Sa middle forces, ito yung basically the anti-Duterte forces na hindi admin. So, marami yan. Yung mga kakamping dati, yung mga bumoto kay Mayor Isko, kila Senator Pacquiao, Sen Ping, yung mga yon. So, ito, kung magsanib puwersa ito with the administration, very potent force ito. So ngayon, ang tinutulak namin na pinuno dito sa middle forces, si Senator Risa. So siyempre, pag nag-coalition, yung Vice President nasa administration. And I believe si Senator Erwin Tulfo would be a good match dun Bakit sa...
Kasi complementary siya eh. 'Di ba? Yung iba yung nilalagay sa mesa ni Senator Risa, iba rin yung nilalagay sa mesa na mga katangian ni Senator Tulfo. So, ganun po 'yun. Okay. Pero lahat yata, halos yung mga tinutulak po ninyo, parang nag-express ng mga walang interes na plano for 2028. Paano kaya yan, Sentry? Well, si Senator Risa, nagsabi siya na she is open. But si Senator Tulfo, Not nagsabi, yet. not yet. But I believe circumstances would push them. Ako lang yun lang naman. Ngayon kung, let's say, ang ilagay ng administrasyon ay si General Nick Torre, o di okay rin naman yun. Magandang combination yun. So kung sino, nasa sa kanila yun, nasa administrasyon na yun. Kung sino yung ipambabato nila. Ngayon, depende lahat ito eventually kung sa numero. Kung mas mataas yung numero ng magiging kandidato ng administrasyon, siyempre mag-uusap-usap sila. It's now up to Senator Risa kung papayag siya mag-slide down para dun sa tandem na yon with the administration. Pero kung maganda-ganda yung numero at kayang ilaban, yung administrasyon naman ang mag-slide down para meron tandem. But bottom line, that will unify them para one-on-one yung labanan. Do you still have plans for 2028, Senator? Wala na po. Ang gagamitin ko na yung aking lakas at impluensya para suportahan yung nararapat na kandidato, which is Senator Risa. May nang-aasar sa inyo, yung DILG Secretary ngayon na pinoint out yung inyong mga losses sa mga eleksyon. May tugon ho ba kayo sa kanya? Ganun lang po yan. Alam naman nila kung bakit sila nananalo eh. Hindi naman dahil sa galing, di ba? Dito sa Pilipinas, unfortunately, may mga iba't ibang factors at play na primarily yung resources, yung kung willing kang lumaro, maraming bagay yan. Basta't ako, ginawa ko po yung nagpresenta ako. Ngayon kung ayaw po nung mga botante, I will take that and I'll move on. Ika nga na sa abogado, one citizen with a vote is as equally powerful as any other. Maraming salamat po sa pagdalaw po ninyo. Senator Sonny Trillanes, Antonio Trillanes, thank you, sir. Salamat po sa inyong oras. Maraming salamat, Lord. All right. A quick update on the death toll from the June 8 magnitude 7.8 earthquake. According to City Disaster Risk Reduction and Management Office, 14 deaths have been recorded and 233 injured, while 3 are missing in General Santos City. The Senate's reported security threat this week reminds us that we do not merely react to danger, we react to the perception of danger. Whether a threat is fully substantiated, partially understood, or later proven exaggerated, the immediate effect is often the same. Security is tightened, access is restricted, meetings postponed. It's a good thing that Congress is not yet in session. But what makes the threat especially striking is the timing and the context, when the chamber is already groaning under extraordinary political strain. And history shows that legislatures become most vulnerable not only during attacks but during periods of uncertainty. The British Parliament after the IRA bombings, the US Congress after September 11, and countless parliaments during coups or insurgencies all experienced the same phenomenon. Legislative business gives way to safety. And the fastest moving bill in any Congress is fear. But in such an atmosphere, a threat is never interpreted in a vacuum. It becomes entangled with existing political anxieties and rivalries. The security report may be about safety, but the conversation quickly becomes one about trust. That is why a delicate balance must be struck. A government that ignores threats is reckless, yes, but a government that sees threats everywhere risks becoming immobilized. At least a security threat
is that one rare event when politicians who agree on nothing suddenly agree on one thing, that more security is needed. But the greatest victory of any threat, real or imagined, is not the physical harm, but the paralysis it causes. Real threats attack buildings. Some threats attack trust. The second one is usually harder to repair because the one visitor allowed into any government building without even an ID is fear. And that's a political beat this Wednesday, 10th of June. I am Lourdes de Vera. Please enjoy the rest of your evening. Cheers.